Magandang araw po mga kababayan naming Tagkawayanin dito sa Tagkawayan, Quezon at sa mga nanonood sa atin pong Facebook news feed. Mula po sa tanggapan ng Punong Bayan, Public Information Unit, ako po ang inyong Information Officer Redan De Villa at ipinagkakaloob po namin sa inyo ang public briefing na ito para maghatid ng ilan sa pinakamahalagang balita at impormasyon mula sa ating pamahalaang bayan. Simulan po natin ang atin pong balitaan kaugnay po ng isinasagawang General Assembly ng Palay Farmers Federation ng Tagkawayan, Quezon ngayon pong araw, kung saan dumadalo po doon ang ating kagalang-galang na punong bayan. At sa kanya pong mensahe, binigyan diin po ni Mayor Carlo Eleazar na bukod sa mga programang pang-agrikultura, isa sa pinakamalaking tagumpay ng kanyang administrasyon ay ang pagpapalakas at pag-uorganisa sa samahan ng mga magsasaka sa ating bayan. Ayon po sa ating alkalde, ang pagkakaroon ng isang organisado at lehitimong samahan ang naging daan upang hindi lamang maging matagumpay sa pagsasaka ang mga miyembro nito, kundi maging aktibo rin sa mga oportunidad sa pagnenegosyo. Dahil dito, ang Tagkawayan ay naging isa sa iilang mga bayan sa lalawigan ng Quezon na matagumpay na nakapagpatupad ng programa ng pambansang pamahalaan para sa libreng bigas, kung saan ang mga ipinamamahaging bigas ay direktang binili mula sa mga lokal na magsasaka sa pamagitan ng kanilang organisasyon. Ani Mayor Eleazar, naging posible ito dahil ang samahan ay may sapat na dokumentasyon, legal na pagkakakilanlan at maayos na pamamahala na nagbigay kumpiyansa sa pamahalaan na direktang makipagtransaksyon sa kanila. Kung matatandaan po ninyo, nung mga nakaraang linggo po ay ibinalita ng atin pong pamahalaang bayan ang matagumpay na pagsasagawa ng unang bahagi ng pamamahagi ng libreng bigas po sa ating mga kabayan na programa mula doon sa tinatawag na Local Government Support Fund, kung saan inilaan po ito sa pamimigay ng tig sa 10 kilong bigas sa atin pong mga residente. At isa po sa mga requirement po nito ay kailangan na yung mga bigas na ipamamahagi sa ating mga residente ay direktang binili mula po sa ating mga magsasaka nung lokalidad na magpapatupad ng programa. At katulad nga po ng nabanggit ni Mayor Eleazar sa kanya pong mensahe sa PAFET General Assembly, ang Tagkawayan po ay isa, kung hindi po tayo nagkakamali, ay dadalawang bayan po sa ating lalawigan pa ang matagumpay na nakapaglunsad nito dahil nga po sa yung requirement na kinakailangan na organized na mga farmers association ang magsusupply, no? Sang-ayon din do sa Sagip Saka Act po natin na mabigyan ng oportunidad yung ating mga farmers association na siyang makinabang dito po sa programang ito ng ating national government. Samantala sa ilan pa pong mga balita patungkol pa rin po sa pagsasaka, hindi nagtatapos sa pag-aani ng bunga ang proseso sa industriya ng kakao. Mula sa wastong pangangalaga ng puno at produksyon ng kakao hanggang sa pagpoproseso ng beans at pagbuo ng tsokolate, mahalaga ang bawat hakbang upang mapanatili ang kalidad at mapataas ang halaga ng produktong ito. Ito po ang naging sentro ng benchmarking activity ng mga miyembro ng Alihi, Chocolate Makers and Cacao Bean Producers mula sa Tagkawayan, Quezon, sa Crave Cacao Farm sa Calabanga, diyan po naman sa lalawigan ng Camarines Sur. Doon po ay natutunan ng mga kalahok ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga at produksyon ng kakao, gayon din kung paano pinoproseso ang kakao mula sa puno hanggang sa maging isang produkto. Yun nga po ay ang tsokolate. Nagkaroon din ng pagkakataon ng samahan na magpa-assess ng kanilang produkto upang matukoy ang mga aspeto na maaari pang pagbutihin sa kalidad, yun pong proseso at product development. Naging katuwang po sa nasabing aktibidad ang tanggapan ng Pambayang Agrikultura sa panguna ni Municipal Agriculturist Cheryl Senense at Ginoong Kim Ian Rolison Mendoza. Siya po yung ating High Value Crops Coordinator, kasama sina Ginoong Joel Alpay mula sa Office of the Provincial Agriculturist ng Quezon, gayon din ang Local Economic Development and Investment Promotion sa pangunguna ni Ginang Sharon Modestano. Ang Crave Cacao Orchard na pagmamayari ni Ginang Foirelia Lala Rafael Escobar or Radnick ay isang PhilGAP certified farm at ATI certified learning site for agriculture. Nagsisilbi itong learning at training ground para sa mga nais matuto sa larangan ng propagation, pruning at post-harvest quality management, gayon din sa iba pang pamamaraan sa cacao farming at processing. Bilang miyembro rin ng Calabanga Cacao Growers Association, nakikibahagi si Ginang Oradnik sa pagpapaunlad ng cacao value chain sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na cacao growers at paggamit ng cacao beans
mula sa kanilang mga ani. Samantala, sa iba pa pong mga balita sa ating pong lokalidad, idinaos ng Local Youth Development Office o LIDO sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan ng Tagkawayan, Quezon ang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026 noong ikadalawa ng Agosto sa ilalim ng temang Different Context, Common Aspiration. Pinangunahan ni Binibining Abigail A.X. Conde, Local Youth Development Officer, ang pagdiriwang katuwang sina Binibining Maria Angela Salombides, Sangguniang Kabataan SK Federation President, kasama ang mga miyembro ng Local Youth Development Council at mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa ating bayan. Ayon sa LIDO, binibigyang diin ng tema ang pagkakaisa ng mga kabataan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang karanasan, pananaw at pinanggalingan. Layunin din ng pagdiriwang na mahikayat ang mas aktibong pakikilahok ng kabataan sa mga gawaing pangkomunidad at kilalanin ang kanilang papel at kontribusyon sa pagpapaunlad ng bayan. Samantala, suporta para sa Project Agricultural Network and Integration o ANI ng 5 patrol base sa Tagkawayan ang ipinagkaloob ng tanggapan ng pambayang agrikultur sa pamagitan ng pagsasagawa ng oryentasyon at pag-turnover ng mga binhi at punla ng iba't ibang gulay na isinagawa sa Barangay Mapulot noong Hulyo 27. Sa oryentasyon, ibinahagi ni Ginoong Ian Kim Mendoza, High Value Crops Coordinator mula sa Office of the Municipal Agriculturist ang tamang pamamaraan ng pagtatanim at pangangalaga ng mga gulay upang matulungan ang mga kasundaluhan sa pagsisimula ng mga gulayan sa loob ng kanilang mga patrol base. Bahagi rin ng Project ANI ang suportahan ng kabuhayan ng mga Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFCU, formal rebel at komunidad na magkaroon ng food security at maisulong agrikultura sa kanilang mga lugar. Pinangunahan ng aktibidad ni Lieutenant Fritz Lawrence Berdugilio, Company Commander ng Bravo Company, 85th IB, 2ID Philippine Army. Kasama ang mga commander ng 5 patrol bases sa mga barangay ng Bagong Silang, Kasispalan, Magibway, Mapulot at Tuntun. Samantala, MDRRMO Tagkawayan, champion sa NDRM Rescue Challenge 2026. Ipinamalas po ng mga kawani ng Tagkawayan Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanilang kahandaan at husay sa National Disaster Resilience Month Rescue Challenge 2026 na ginanap sa Alcala Sports Complex, Barangay Ibabang Iyam, Lucena City, kung saan nakamit ng kupunan ng unang pwesto sa kompetisyon na nilakukan ng mga rescue teams mula sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Quezon. Inorganisa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kompetisyon upang subukin ang kapasidad at kahandaan ng mga responder sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emerhensiya. Gayon din ang pagpapalakas ng koordinasyon ng mga rescue unit ng bawat bayan. Bilang suporta, dumalo po dito si Mayor Carlo Eliazar at binigyan din ng pagkilala ang kahusayan at dedikasyon ng Tagkawayan DRRMO responders. Samantala sa nasabi din pong pagbibigay ng pagkilala sa NDRM o yung pong Disaster Resilience Month Rescue Challenge ay kinilala din po ng atin pong provincial government ang atin pong punong bayan bilang isa po sa mga iilang local chief executive na nakatapos po ng Ladderized Incident Command System Courses o yung ICS. Ayon po sa ating pamahalang panlalawigan, patunay po ito ng kanyang commitment sa professional development at patuloy na pagpapaunlad ng competencies sa incident management and emergency response. Samantala, patuloy pong pinalalakas ng Municipal Health Office ang kanila pong kampanya kontra sa tigdas. Kaya naman, kaugnay po nito, narito po ang ilang impormasyon at paanyaya para po sa isasagawang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ng atin pong local government unit. Pero bago po yan, nais pabatid ng ating lokal na pamahalaan na ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na dulot ng virus. Kumakalat ito sa pamagitan ng pag-ubo, pagbahing o malapit na pakikisalamuha sa may sakit. Ilan po sa mga sintomas ng tigdas at tigdas hangin ang lagnat, ubo, sipon, mapupulang pantal, pamumula ng mata, at kulani para sa tigdas hangin. Maaaring maospital ang mga bata dahil sa tigdas at tigdas hangin, kaya huwag ipagpaliban ang pagpapabakuna ng mga bata. May mga nakamamatay at malubhang komplikasyon din po na dala ang sakit na ito, katulad ng pulmonya, impeksyon sa tainga,
encephalitis, pagkabulag, pagtatae at pagkamatay. Kaya ngayon pong darating na ika-10 hanggang 28 ng Agosto, dalhin at pabukunahan ang mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan o yun pong mas mababa sa 5 taong gulang sa atin pong mga itinalagang vaccination site na inyo pong malalaman sa pamagitan po ng atin pong Rural Health Unit. At bilang karagdagan, panoorin po natin ang mensahe ng ating kagalang-galang na punong bayan kaugnay ng kampanyang ito. Mga nanay at tatay, lolo at lola, siguraduhin ligtas mula sa tigdas at rubella o tigdas hangin ang inyong mga anak. Mapanganib ang mga sakit na ito para sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang tigdas ay nakamamatay at ang rubella naman ay maaaring magdulot ng congenital defects sa mga sanggol na maaaring humantong sa panghabang buhay na kapansanan. Hinikayat natin ang lahat ng magulang na makiisa. Ngayon darating na Agosto 10 hanggang 28, nakikisa ang pamahalang bayan ng Tagkawayan sa pagsasagawa ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Campaign kasabay ng vitamin A supplementation. Sama-sama nating protektahan ang kalusugan ng inyong mga anak na may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ang mga bakunang ito ay ligtas at epektibo. Dalhin po ang inyong mga anak sa mga health center o sa mga itinalagang fixed or temporary vaccination sites na bakunahan man dati o hindi pa para mabigyan sila ng karagdagang proteksyon laban sa tigdas at rubella. Mag-ingat din po tayo sa mga maling impormasyon at fake news tungkol sa bakuna. Makinig at magtiwala lamang sa mga impormasyong nagmumula sa Department of Health, sa mga lokal na opisyal, at sa ating mga healthcare workers. Huwag nating hintayin na magkasakit pa ang ating mga anak. Siguraduhin sila ay ligtas laban sa tigdas. At yan po muna ang kabuuan ng ating public briefing ngayon pong araw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Para po sa iba pa mga balitang lokal, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang ating pong official website na www.tagkawayan.gov.ph at ang mga Facebook page ng Tagkawayan Public Information Office, Tagkawayan Teleradyo at ang Mayor Carlo Eleazar Facebook page. Magiliw na araw po sa ating lahat.